Ipatutupad na sa susunod na buwan sa buong bansa ang kilalang 911 emergency system na unang ginamit sa Davao City. Dito ay maaari nang i-report ang iba't ibang emergency situations na kinakailangan ng agarang pagresponde. Ngunit bago ito tuluyang i-activate, alamin muna natin kung paano ito pinatatakbo. Ihahatid sa atin yan ni Sweden Velado. Sa buwan ng Agosto, isang pagbabago ang muling mararanasan ng mga Pilipino. Ang dating 117 emergency hotline ng bansa ay magiging 911 na. At kung dati ay nasa Davao City lamang ito, simula Agosto, ang 911 emergency system ay nationwide na. Ngunit ang tanong, paano nga ba ito pinapatakbo sa Davao City? Sa lungsod ng Davao, binisita ng PTV team ang 911 headquarters. Sa buong mundo, ang meron lang nito ay Estados Unidos, Canada at Davao City. Mayroong 5 klase ng emergencies na nirerespondihan ang 911. Police emergency, fire, medical services, search and rescue at K9 para sa bombing emergency. Ang siste, kapag kailangan ng tulong, i-dial ang 911 sa telepono o cellphone. Mayroong call takers na agad sasagot para alamin ang detalye ng emergency at kunin ang personal na impormasyon at lokasyon ng caller. Pagkatapos nito ay ipapasa na ng call taker ang emergency sa dispatcher upang makapagpadala ng mga kailangang tao at kagamitan sa lugar ng caller. When they respond in nakapackage yan by teams. In the case of fire, ganon rin. Nakapackage rin siya. You have fire trucks, then you have urban search and rescue team, and then you have the ambulance team. 5 hanggang 7 minuto ang kanilang emergency response time kung ang caller ay nasa lungsod lamang, habang 8 hanggang 15 minuto naman kung ito ay nasa mas liblib na lugar. Kada araw, nakakatanggap ng average na 300 emergency calls ang 911 Davao. Pinakamarami sa kanilang tala ay medical emergencies. Pero ayon kay 911 Davao Chief Executive Officer Emmanuel Holdon, nahahati ang tawag sa emergency at non-emergency calls. Non-emergency calls are kasama na dyan yung mga prank calls, repeat calls. These are calls na isang incident but maraming callers. Kung nakalimang beses nang tumawag sa 911 at panay panloloko lamang ang ginagawa, ay binablock ang numero. 2 beses sa isang taon sumasabak sa matinding training ang 911 Davao personnel at meron silang scorecards para matiyak na makakapagbigay sila ng kalidad na serbisyo alinsunod sa international standards. Davaoeños cannot live without 911. Oh, we cannot imagine. I myself, if I'm a private citizen ako, I cannot imagine not having 911 in Davao City. So, it's a way of life. Sa susunod na buwan, inaasahang magkakaroon na ng 911 emergency system sa buong bansa. Subalit paalala sa publiko, gamitin ito ng tama upang mas maraming buhay ang maisalba. Para sa PTV News, Sweden Velado.